Soy Luis Carballosa. Hoy comento con vosotros en la segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7. Pablo escribió esta su última epístola, su última carta, por el año 67. La escribió a su amado discípulo Timoteo. Esta es una carta, una epístola personal. Todas las demás epístolas de Pablo fueron dirigidas a una iglesia, a un grupo de personas, pero esta segunda epístola es dirigida particularmente a Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo amado. Pablo la escribió después de haber estado en España. Regresar de España, ya regresó preso. Araw po muli mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Kumusta po kayo? Naway kayo po ngayon ay nasa mabuting kalagayan ayon sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Kami rin po ni Jubilin ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na panalangin para sa amin. Mga kapatid, last Sunday po ay ating natunghayan ang ipinahayag ng apostol kay Timoteo na yung ipinangakong buhay. At ang ipinangakong buhay po na ito ay ating natanggap sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lamang po ang nag-offer nito at wala nang sinuman. O hindi po ito natanggap natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kaya naman, isa pong kagalakan, isa pong napakalaking pasalamat sapagkat without Him, yung ating Panginoong Jesucristo, ay wala po tayo ngayong natatamo ng kaligtasan. Wala tayong natanggap na buhay sa hinaharap, yung buhay na walang hanggan. Bilang pagpapatuloy sa ating aralin ngayon, mula po sa 2 Timoteo, chapter 1, verse 3, ito po ang nakasaad. Sabi ng apostol, "Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis na walang patid na